sabi ng Panginoon, huwag niyong gagawin ito. No? Na yung gumagawa ng mabuti lang dahil may mga nakatingin tao. Katulad po nung binanggit natin sa introduction na mga content creator, maaaring mga politicians na pinapakita lamang yung kabutihan kapag nakatingin yung mga tao. No? So, maaaring baka meron akong nabanggang content creator na nakasubscribe tayo. No? But, maaaring sabihin natin na, Brad, at least nakakatulong naman sila. Nakakapagbigay naman sila ng tulong kahit sa harap ng camera. No? At least nakakapagbigay, at least may napakinabangan ng tao. So well, mga kapatid, that is also my consolation to them. No? Kung totoo man, no, yung kanilang ginagawa, kung talagang natatanggap talaga ng tao, baka naman kasi binabawi pag wala na yung camera. No? Pero, if that is the case, that is also my consolation to them. No? But, I would rather choose to stick to what our Lord Jesus Christ is telling us tungkol sa paggawa ng mabuti. Yung motibo mo sa paggawa ng mabuti. Na huwag kanyang gumawa sa harapan ng tao upang kanilang makita. So katulad ng mga politicians na biglang nakikita na yung kanilang charitable activities pag campaign period na. No? Nararamdaman na sila ngayon na kung dati hindi mo mahagilap, hindi mo makontak, no? Pag may kailangan ka. Tapos sa mga ayuda nila, nakala mo, pera nila yung pinagbibigay, nandiyan yung camera. No? Just to show their good appearance and reputation. No? Para makuha yung inyong loob, makuha yung ating loob. So ito yung sinasabi ng Diyos na huwag tayo, let us not be like them. Sabi ng Panginoong Jesus. Hindi po ganyan ang totoong katuwiran. Kung saan false righteousness na itinuturo ng mga mapagpangimbabaw na ito na doing good before or in front of public just to be seen by me. So ito yung maling katuwiran na ayaw ng Diyos na gayahin o gawin natin. Sa verse 2, kaya nga, pag ikaw ay naglilimos, ang sabi ng Panginoon, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, lagayan ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. No? Sabi ng Panginoon, kung maglilimos ka, magbibigay ka, kung tutulong ka, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. So this is the figure of speech, mga kapatid. No, ibig sabihin kasi, in the ancient time, or throughout the Bible, kapag nagtutugtog ng pakakak, it means that there is a important announcement. No? Pag nagpapatugtog ng pakakak o ng trumpet, just like what we can read in 1 Thessalonians, sa pagbabalik ng ating Panginoon, niya, mayroong last sound of trumpet of God. Ibig sabihin, announce ito, important announcement ito. No? Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, wag mo nang i-announce pa kung nagbibigay ka pa. Wag ka nang magpakita ng tao kung nagbibigay ka. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Upang sila'y mga kapuri sa tao. O bakit nila ito ginagawa? Upang mapuri sila ng tao. No, yun yung purpose kung bakit nila ito ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, tinanggap na nila ang kanilang ganti. They already received their reward. Ano po yun? Yun. Yung pinuri sila ng tao. Na ang bait pala ni brother namin tulong pala siya. Ang mabait pala siya, religyoso pala si brother. Yun, hanggang doon lamang po yung kanilang reward. Natanggap na nila yung kanilang ganti. Sabi ng Panginoon. So, they doing good in front of public, in front of people, by reason of
to receive praise of men. To glorify by men. Yun yung kanilang maling katwiran na sinasabi ng Panginoon na huwag nating gagawin. Sa verse 3, datapat pagka ikaw ay naglilimos, ganito ang tinuturo ng Panginoon, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanan, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. O yun naman, hyperbole naman ang ginamit ng Panginoon dito. Another figure of speech. Na huwag malaman ng kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanan. No? So again, this is not a literal, because normally, when we do, pag tayo nagtatrabaho, it is impossible na hindi malaman ng kaliwa mo yung ginagawa ng kanan mo. Kahapon nga lang, meron akong ini-screw na tornilyo. Hindi ko kayang gawin ng isang kamay lang eh. Kailangan ko ng alalay ng kaliwang kamay ko. So, sinasabi dito ng Panginoon yung circumstances na kung gagawin mo ang isang bagay, gawin mo ng paligid. Huwag mo lang ipakita sa mga tao. Ito lamang po ibig sabihin nito, gawin mo sa lihim. Sinabi naman sa verse 4 upang ang iyong paglilimos ay malihim. Bakit? At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantiin ka. So magkaiba po yung katuwiran ng Panginoong Hesus doon sa katuwiran ng mga mapagpaimbabaw na kung saan gusto nila na nakikita ng mga tao yung kanilang mabubuting gawa, whereas sa tamang katuwiran na itinuturo ng Panginoong Hesus, gawin mo ito in secret, kung saan nakikita ng Diyos ang iyong ginagawa, at God will recognize and reward you. Pero napakahirap yan, mga kapatid mo. Naiintindihan mo po na napakahirap na walang nakakakita ng mabuti mong ginagawa. Walang pumupuri sa ginagawa mo mabuti. Pero, mga kapatid, huwag kayong malulungkot kung walang nakakakita o walang pumupuri doon sa ginagawa niyo. Dahil sabi nga, merong Diyos na nakakakita ng ating mga ginagawa. At ang Ama, niya ay gagantihin ka. Itong mga ito, nakuha na nila yung kanilang gantimpala, yung pakulit ng mga tao. So, magkaiba po, Sa chapter 6, verse 5, pagka kayo ay nagsisidalangin, so, nandito na po tayo sa panalangin. Pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang, upang sila'y makakita ng mga tao sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganon. Yun ulit. Kung manalangin sila, gusto na yung nakikita sila ng mga tao. But, ito yung observation ng Panginoon. Sa kanyang panahon, na may mga mapagpaimbabaw ng kanyang panahon na kung manalangin, pinapakita sa tao, nakatayo, ginagawa sa mga litong daan upang makita ng mga tao. So I wonder na ano ba yung custom, tradisyon ng mga Judaismo, Pariseo, tungkol sa pananalangin. Gusto ko pong bigyan kayo ng other reference aside from Bible, So nagbasa po ako ng kanilang tradisyon. Ito po yung tinatawag na Mishnah. Ito po yung written compilation of Judaism oral law. Pag sinabing Mishnah, ibig sabihin repetition, practice by repetition. Yun yung mga pinapasa-pasa nilang tradisyon, kautusan, na yun nga, orally. Sabi dito, one may only stand and begin to pray from an approach of gravity and submission. Sabi niya, maaari lamang tumayo at magsimula manalangin